Today, I'm going to discuss a message to you. Last Sunday, we had just our Easter, or we call that Resurrection Sunday. Amen? Sino pa nandito last Sunday? Palapakan natin si Lord. Sino nandito? Amen. Hallelujah. Now, people, Resurrection Day or Resurrection of Jesus is the most important event in human history, in this world, no? Because Jesus became human, this God, who is our Creator, became human. And He offered His life to save us, amen? Kaya nga po, when we talk about resurrection, this is the greatest news of all time, amen? Hallelujah. Because dito po nakapaloob, no, ang katotohanan ng muling pagkabuhay sa lahat ng atin pong kaunawaan sa pagsunod, pananampalataya at paglakad sa ating Panginoon. Amen? Kaya sa araw na ito, nais ko pong i-follow up ang message na ito kung ano ang dulot nito sa ating mga buhay. After knowing that this life is not the end. Amen? At kung sakali man tayong bago dumating si Lord, mawala nga sa mundong ito, it is not the end. Amen? Naalala ko tuloy, let me begin with you a story, isang kwento. Tagal ko na itong naalala ko because I'm just talking about the end. May isa pong American na naghahanap ng pagupitan sa isang remote place sa Pilipinas. No? Nakakita siya ng barbershop sa isang barangay. He is a soldier, American soldier. So nakakita siya ng barbershop. Itong barbershop, mayroong manggugupit, parang si RJ, na hindi gaanong marunong magsalita ng English. No? So habang nagugupitan sila, natutuwa yung American kasi talagang, parang si RJ talaga, pulido talagang ginugupitan siya. Ngayon napansin itong barbero na parang ira-iraso na itong American soldier, ibig sabihin napahaba yata yung ginagawa niya. So naramdaman din ng Pilipino, kaya lang hindi siya gano'n sasalita because he cannot speak English properly. Ngayon, panghuli na, di ba, ang panghuli sa pagpapagupit, yung inaahita na. Ang ginawa ng barbero, kumuha siya ng labaha, yung blade, para ma-comfort niya itong soldier. Di niya maalala kung paano sasabihin, ito na ang huli na gagawin ko sa ulo mo. Diba? Di niya masabi. Naalala niya, tuwing nanonood siya ng movie, yung huli, the end, di ba? Sabi niya ngayon doon sa kanyang, brother! Pinakita niya yung labaha. Gusto niya sabihin na ito na yung huli. Sabi niya, brother! This is the end. Kumaripas, ano bang gagawin nitong soldier? Kala niya gigilitan siya. So, bakit ko naalala ito? Because, we are lonely, we are, before we came to know the Lord, we are really hopeless because we thought life is just now on earth, no? Kala natin, ang katapusan dito lang sa mundong ito. But, na-discover natin because of the resurrection that death is just the beginning of an even beautiful life, no? Yung second life na promise ni Lord sa atin, we are going to rise up again. Kung dumating si Lord na buhay tayo, hindi na tayo mamamatay. Pero kung si Lord, before He came, He will return in His second coming, that na napatay tayo ang unang bubuhayin ni Lord. Amen? Amen. Is that a good news to you? Palapakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. So, that's why I keep on telling na it's a very big part sa gospel, no? Ang patungkol po sa muling pagkabuhay ng Panginoon because it promises hope. Hindi lamang po ang binayaran ni Lord. You know the meaning of the gospel? Amen? Actually po, nandito yan sa ating chapter na pag-aaralan, pero isang verse ang pag-aaralan lang natin today. Pag sinabing gospel, pag tinanong kayo, what is the gospel? Diba? Sagutin nyo, good news. What is the good news? Gospel, paikot-ikot lang kayo. Now, you need to understand that there is a definition of the gospel. The gospel is this, that Jesus Christ died for our sins. He was buried.
to prove that he was really, really died, no? Hindi naman inililibing ang buhay, no? Hindi rin nagkapatay-patayin siya, talaga namatay siya. It was a custom at that time na talaga sisiguraduhin ng Roman soldier na ang pinaparusahan sa cross, dapat talagang patay, no? So he died to make sure na talagang nabayaran yung kasalanan natin. And he was buried. And then on the third day, he rose again. The Resurrection Sunday, amen? And according to Paul, the reason of resurrection is to validate what he has done. Pag sinabing to validate, inapprove ni God na ang ginawa niyang pagbayad ng kasalanan natin ay talagang nangyari dahil sa muling pagkabuhay. That is the argument of Paul in the gospel. Amen? Palapakan natin si Lord. Dahil ang resurrection nagre-remind sa atin na talagang tayo po ay napawalang sala na at may buhay na talaga tayong walang hanggan. Amen? Kaya nga, yan po ang isang malaking bagay na inaalala po ang muling pagkabuhay o ang resurrection ni Lord. Ngayong araw na ito, pag-usapan po natin ang patungkol po sa katapatan. Sabi natin, faithfulness. Why we need to learn and understand this word. No? When I prayed for the follow-up message po, ng message ng resurrection, I came to this verse kasi po, ito'y galing po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. No, babasahin po natin ang text na yan. Alam niyo po ba ang chapter 15 ng 1 Corinthians, tinatawag din po yan na resurrection chapter. Because if you notice, if you're going to read that whole chapter 15 of 1 Corinthians, you're going to discover that diniscuss po dyan ni Paul ang resurrection ni Christ. Amen? Yung talagang pinagtibay ni Paul dyan ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. And then, kasama rin po dyan sa diniscuss niya ang muling pagkabuhay, ang resurrection ng mga namatay kay Kristo. Those who died for the Lord, no? And also, diniscuss din dyan ni Paul kung ano ang magiging itsura ng mga katawan natin pag na-resurrect na tayo. Yan, lahat yan ang diniscuss. Those were, if you're going to read the background ng text natin pag-aaralan today. So, clearly, itong verse natin na ito is the last and the final verse of chapter 15, and this is a concluding verse. Kasi po, ang sabi dito sa ating talata, pag binasa natin, tumayo tayong lahat para basahin natin. Kasi alam niyo po kung bakit mahalagang pag-usapan natin ang consistency or ang tinatawag na faithfulness? Because in a world of inconsistency, compromise, and quitting, God is not just looking for people who are gifted, He is looking for people who are faithful. Amen. Huwag natin kakalimutan sa ating pagsunod sa Lord, ang tinitignan ni Lord sa atin is faithfulness. Amen? Basahin po natin ang ating talata today. So, kita nyo po ang last verse na ito ng chapter 15. So, therefore, meaning, pag sinabi again, lagi kong pinapaliwanag sa inyo, pag nagsimula ang text na therefore, it connects to the previous verses. Meaning, it is a concluding verse. Kung kaya, so Tagalog, my beloved brethren, be steadfast, because of the truth na sinabi niya mula sa verse 1 hanggang verse 57, mga kapatid, ito na ngayon ang gustong ihatid ni Paul. Kung kayaan niya mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, be steadfast, hindi dapat matinag, immovable, always abounding in the work of the Lord. Every phrase has a great connotation. Manatili daw tayong nag-uumapaw sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Yun ang panawagan after ng explanation ng resurrection. Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Sapagkat alam daw natin ang ating mga ginagawa ay hindi mauwing walang kabuluhan sa Panginoon. Let's pray. Father God in heaven, thank you for your words today. And Lord, we just ask the Holy Spirit to use this word to enlighten us so that we can really know what to do right now upon knowing the truth, the power of your resurrection. Panginoon, salamat po dahil kakausapin mo kami sa mahalagang bagay nito sa aming buhay. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. Sa madaling salita, ang hatid ng muling pagkabuhay o resurrection ni Lord sa ating mga mananampalataya ay dapat magdudulot ito sa atin ng katapatan. Bakit? Now you know kung ano ang magiging nating future. Amen?
Meaning, tiyak na ang ating magiging hantungan, mga kapatid. Kaya nga po, ang isang, nakita ko po ito sa Lord, ang isang pinakagusto niya sa atin is yung katapatan. Bakit po? Una sa lahat, bakit gustong-gusto ni Lord ang mga tapat na tagasunod niya? Sabihin mo sa katabi mo, gusto ni Lord yung tapat. Okay. Bakit? Because, first of all, ang ating Diyos na sinasamba ay tapat na Diyos. Naalala ko, 2 Timothy chapter 2, verse 13, sabi doon, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. So, ang Diyos natin ay tapat. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay tapat. Kaya alam niyo po ba, bakit ko gusto, kaya ito ang inimpress ng Lord sa akin na talakayin. Kasi po, katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, nasa panahon po tayo ng maraming pabago-bago na mga pabago-bago. Hindi lang pabago-bago ang panahon, lalo na dito sa Japan, may 4 na season. Madalas ang tao madaling magbago. Hindi niya pinapahalagahan ang kanyang commitment, hindi niya pinapahalagahan ang relationship. Diba? Saan nagbabago madalas sa mga tao? Kaya nga po, tandaan niyo mabuti, ang hinahanap ng Lord sa mga tagasunod niya ay katapatan. Una, dahil siya ay tapat. Pangalawa, pansinin niyo po, sa parable ni Lord about the parable of the talents, what did you notice? Nung kinukomed ni Lord yung mga ginamit, yung pinagkatiwala sa kanilang mga talent, anong sabi ni Lord? Well done, my good and what? Faithful. Laging bukang bibig ni Lord ang faithfulness. Amen? Well done, my good and faithful servant. Paulit-ulit na sinasabi ni Lord. Amen? At saka napansin niyo po, ang isang kakulangan ng Israel sa Old Testament is about their faithfulness. They're not always faithful to the Lord. They always have the tendency na ipagpalit si Lord sa mga idols. No? Alam niyo po ba kahit naman sino, kahit nga, di ba, ang idolatry is comparable daw sa unfaithfulness ng isang asawa. No. Kaya tandaan niyo mabuti mga kapatid, kahit man sino ang tanungin, ayaw niyo ng kaibigang di tapat. Sino dito ang may gustong may kaibigan ka na hindi tapat? No. Kaibigan ka lang dahil nasa magandang panahon, o ayos ang mga pagkakataon. Ang isang magandang kaibigan na kahit ikaw ay sadsad, kaibigan ka pa rin o kaibigan mo pa rin siya. Gusto natin yung tapat. Tayo nga gusto ang tapat, higit pa kaya si Lord na gusto niya ang tapat. Kaya ang mensahe ko pong ito ay hamunin kayo na pag-isipan natin ang katotohanan ng pagiging tapat. Lalo na sa mga maraming kabataan nandito ngayon. Kasi tandaan niyo ang mga kabataan, dinaanan ko rin yan. Kahit mukhang bata pa rin ako, pero hindi na ako katulad ng edad ninyo. May kasabihan ang mga kabataan, mapusok, mabilis mag-isip, paiba-iba ng plano, madaling magsawa. Pero tandaan niyo mabuti kung tagasunod ka ni Lord, ma-develop ka sa pagiging tapat. No? Tapat ka sa kasunduan, tapat ka sa cell group mo, tapat ka sa panalangin mo, tapat ka sa pagbabasa ng Bible. Amen? Hallelujah. Yung kapag hindi mo nagawang isang bagay na talagang consistent mong ginagawa, parang hindi ka mapakali. Naalala ko noong just recently, last Wednesday namin, I'm just waiting for the time ng aming cell group. Nag-unat-unat, galing kasi ako sa trabaho. Umunat-unat ako sa sofa. Naghihintay ako, nag-message na nga ako sa aking mga primary. Akalain nyo, nakatulog ako. Gising ako alas 10 na, alas 8:30 ang aming cell group. Grabe, grabe talaga, nag-ira-iraso ako, tumayo ako, tapos, hinahanap ko masisisi. Una, tinanong ko, Marika, bakit mo ka ginising? Di ko alam dati, sabi na. Tapos, mami, si Pastor, pati ako ginising. Tulog din pala si Pastora. Amen. Tulog din si Nathan. No. So, naghahanap ako. Bakit? Yung kimotsi ko na hindi ko bibitawan, hindi ko papabayaan ang isang ginagawa ko na bahagi ng pagsunod ko sa Lord, ay makulangan ko. Talagang parang nagalit, gusto ko magalit dahil wala man lang nang gising sa akin.
Si AJ, sinita ko kag kinabukas. Di mo lang, pag ikaw nga akong nakakatulog, tinatawagan ka namin. Ako di mo lang tinawagan. Naninisi talaga. Kasi, hindi maatim ng sarili ko na yung cell namin mapabayaan. So it's a good thing to remember people that to develop such faithfulness, you need to understand consistency. Amen? Yung parang pag di mo na ginawa ang isang bagay na ginagawa mo sa Lord, parang hindi mo na kaya. That means you're already faithful in that something that you are doing for the Lord. Yung bang maramdaman mo na pag di ka nagpunta ng linggo, parang di ka mapakali, hindi mo kayang di mag-church, ang ibig sabihin, faithful ka na sa Lord na mag-attend ng church. Pero kung pupunta ka ng linggo, tapos hindi ka pumunta ng isa, ngayon pumunta ka bukas, hindi na naman, o sa sunod na linggo, hindi na naman, parang wala lang sa'yo, manalaming ka, sabihin mo, hindi ka pa rin tapat. Do you understand me? So, kaya pag-usapan po natin dito, ang katotohanan kung bakit ito yung nakita ko pong sinasabi ni Paul dito na be steadfast, immovable. Ano po ang mapapansin po natin sa katotohanan ng ating pinag-aaralang text sa araw na ito? Una sa lahat po mga kapatid, yung resurrection that reinforces. Ang tawag ko po dyan, yung the resurrection that reinforces. What do I mean? Yung pagkabuhay na nagpapatibay, reinforces, nagpapatibay ko sa Tagalog. Bakit po? Yung sa salitang therefore. Bakit ko po sinabi yan? Because sabi ko nga sa inyo, dahil doon sa katotohanan ng resurrection ng Panginoon at ang muling pagkabuhay din ng mga namatay kay Kristo at ang katotohanan na tayo, at the end of the day, ano man ang mangyari sa atin, mamatay man tayo any moment, alam natin na muli tayong mabubuhay. Hindi na dapat, kaya nga patuloy na tinatalakay ng Bible na hindi nakakatakot ang kamatayan. Amen? Hindi katulad noong servicemen na tumakbo nung makita yung labaha. Now, hindi nakakatakot sapagkat muli ka namang bubuhayin. Amen? Ngayon, dahil sa ganong katotohanan, ang ibig sabihin po sa atin dito, magbibigay na ngayon sa atin ang katotohanan ng muling pagkabuhay dahil hindi lang si Kristo ang muling nabuhay, kundi maging tayo ay muling mabubuhay. So, nagpapakita ito na lalo tayong magiging matibay sa ating pagsunod sa Lord. Amen? Sabihin mo sa katabi, matibay na sumunod. Di ba? Bakit? Kaya mo pa bang iwanan ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng ganitong pribilehiyo na kahit mamatay ka, muli kang mabubuhay? Mayroon pa bang ibang pwedeng magbigay sa atin ng katotohanan ito? Amen? Hello? Yung maalala mo na hindi na, at saka ang tunay na buhay yung muli tayong bubuhayin at makakasama natin siya magpakailanman. Amen? Kaya tandaan po natin, yung salitang therefore, isang word lang ito, very powerful ito. Kung kaya, ang ibig sabihin, dahil sa mga katotohanan ng muling pagkabuhay, dapat magpatibay ngayon sa atin ang katotohanan ng resurrection sa atin din buhay mismo. Hindi na tayo matatakot, hindi na tayo magpatumpik-tumpik, hindi na tayo magbabaliwala, hindi na tayo magpapadaig sa anumang klaseng mga oposisyon or whatever hindrances or struggles that we may have in our obedience to the Lord na hindi tayo kailanman maaapektuhan. Why? Because walang binatbat, wala ang mga bagay na problema pwedeng pagdaanan natin sa katotohanan na pagkatapos ng panahon, muli tayong bubuhay ni Lord at makakasama siya magpakailanman. Hindi dahilan ang mga frustration, hindi dahilan ang mga hindi mo na-meet na mga pangarap mo para sabihin mong you are already frustrated, you are already disdained, but rather you will keep on obeying and following the Lord. You will keep on becoming faithful to the Lord because you know life is not just in this life. Amen? We have a better life after this life because of resurrection. Amen? Hallelujah! Kaya dahil dyan, yun ang katotohanan na ang muling pagkabuhay, sapat na dahilan. Naalala ko po itong mga alagad ng Panginoon, nagpulasan nung hinuli si Lord. Pero nang nakita nila si Lord after 3 days, matapos mamatay sa krus, nilibing at muling nabuhay after 3 days. Ano nangyari sa kanila? Nabaliktad, naging matatapang sila. Si Peter na hindi lamang tumakas, nag-deny pa for 3 times, nag-preach agad pagkatapos ng resurrection. Di ba? At may na-win agad na libu-libong mga kaluluwa. Hindi na sila natakot. Ganyan ang naibibigay ng muling pagkabuhay.
Diba? Siguro katulad din natin, naisip natin, ano pa ba dapat nating katakutan? Wala na. Diba? Mismo ang Bible nagsasabi, nasaan na ang kamandag mo kamatayan? Nandito rin yan sa chapter 15. O death, where is your sting? Amen? Kaya mga kapatid, dahil sa ganitong katotohanan, the resurrection reinforces our faith is real. Di ba paulit-ulit yan? Pag pinag-aralan po natin ang background ng chapter 15, sinabi dyan ni Paul, kung walang muling pagkabuhay, lahat, walang saysay ang ating pinagagawa. Dahil sa muling pagkabuhay, napatunayan natin na hindi tayo nagkamali na pinanampalatayanan. Hindi tayo, at tandaan na lagi ko nga sinasabi, Christianity is the greatest faith sa lahat ng mga paniniwala sa mundong ito. Bakit? Just compare the founder. Si Muhammad namatay pero hindi na nabuhay. Si Buddha namatay, hindi na rin nabuhay. No? At sino-sino pang mga founder ng religion. Only Jesus in Christianity yung nagsabi sa atin na Panginoon na mamamatay siya ngunit muli siyang mabubuhay. Amen? Kaya po, ang ating pananampalataya ay real, ang ating pag-asa ay tiyak, our labor, sabi natin labor, ang mga ginagawa natin, mga kapatid, may kabuluhan yan. Amen? Wala tayong gagawin sa Lord na walang saysay. Kahit kayo nahirapan, amen? Yan ang katotohanan. Kaya dito sa katotohanan ito, sapat ito po ang muling pagkabuhay na dahilan para po lalo tayong maging tapat at maging matatag sa ating pagsunod sa Kanya. The resurrection doesn't just give us hope, it gives us a reason to remain faithful. Sabihin muli sa katabi mo, be faithful. Amen. Tandaan ninyo, pag nasanay kayo rito, sa murang gulang nyo lalo, kasi nakikita kong maraming kabataan dito sa Tokyo. Ang mga tapat na tao napansin ko, ang katangian ng mga matatagumpay na tao nandoon sa mga isang katangiang tapat. No. Why did I say that? Di ba? How many times nag-fail yung inventor ng, di ba? Parang kaunting pag-aaral, no? Kaunting recollection ng history. Si Thomas Alva Edison, no? Ilang ulit siya nag-fail, pero tapat siyang manumbalik doon sa ginagawa niya, kaya na-discover niya ang fluorescent, di ba? Amen? So, lahat ng matatagumpay, ilang ulit sila nag-fail, pero tapat sila sa ginagawa nila, na balikan at ipagpatuloy. Amen? Kaya mahalaga po ang katapatan. Pangalawa, sabi dito sa ating talata, I call that the resolve that remains. Bakit? Sabi kasi dito sa ating verse, be steadfast, immovable. Amen? Hallelujah. Pag sinabi pong the resolve that remains, ang ibig sabihin, ang paninindigang nagpapatuloy. Diba? Pag sinabi be steadfast, magpapatuloy talaga dapat tayo. Amen? Immovable, hindi tayo patitinag. Yan ang ibig sabihin. Do you understand? The word steadfast, keep on going. Immovable, no matter what the difficulties are, never ever stumble or fail. Or ibig sabihin, pwede kang matumba, pwede kang tatayo ka uli. No? At yung hindi ka maaalis doon sa position mo. Yan ang ibig sabihin ng immovable. Amen? Not shaken, not displaced. Amen? Kaya yan po ang ibig sabihin, ang tinutukoy dito, yung katulad ng sinabi ko pong consistency, no? Yung hindi ka, ngayon mainit ka, sa sunod na araw malamig ka. Ang iba sino dito na parang masaya ka lang pag linggo, tapos mula Monday hanggang Saturday parang iba kang tao, di ba? Amen? Ibig sabihin, hindi ka consistent. Nagbabago ka. Di ba? Ano ba yung animal na nagbabago? Hunyango, di ba? Pag nadikit doon sa dahon, nagiging green. Pag nadikit doon sa puno, nagiging brown. Alam niyo ba yon yung hunyango na tinatawag? Amen? Mga kapatid, ang ibig sabihin yan, hindi ka tiyak. Kaya dito, sabi sa atin dito, dahil doon sa katotohanan ng muling pagkabuhay, dapat hindi ka na patitinag. No? Manatili ka. Steadfast. Immovable. Committed ka na dapat. Amen? Sabihin mo sa katabi, committed ka na. Amen? Hallelujah. Hindi yung present ka today, next Sunday absent ka. Anong tawag dyan? You are not inconsistent. You are not stable. Amen? Hallelujah. Nagsishare ka ngayong araw,
Pero sa sunod na pag nakakita ka, marami sa atin ang aral na ito ng pagiging tapat. Tingnan nyo. Minsan mainit ka kasi nakarinig ka ng message na kailangan natin mag-share ng gospel. Yun at message ni Pastor Lasande sa atin. Pastor Cheryl, sabi ko. Pastor AC. Di ba? Yung katotohanan na muling pagkabuhay, it will ignite us to share the truth, to share the gospel. Sino dito na, kapag nung nakasanayan mo, na nagsishare ka, ngayon, mainit ka, susunod na araw, hindi mo na ginagawa. Di ba? Tignan nyo kaya kung lagi tayong ganoon, tayo ay faithful sa mga pinagagawa ni Lord sa atin. Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang nakikita natin? Dapat ang katapatan, hindi lang ngayon, kundi lagi. Amen? Hindi ka nagbabago. Hindi ka dala lang ng klema. Amen? Hindi ka moody. Amen? Parang panalangin din. Sino rito ang faithful manalangin? Salamat sa katapatan, hindi kayo lahat nag-amen. Kasi ngayon, nag-pray ka, o kahapon nag-pray ka, pero ngayon, hindi ka pa nakapag-pray. Di ba? Sino ang faithful magbasa ng Bible? Di ba malaki ang kinalaman po ng katapatan talaga sa tagumpay natin? Amen? Lalo na sa mga gifts, sino ang faithful mag-pray sa may sakit? Tapos may kahit may sakit, di ka na nagpa-pray sa may sakit. No, di ba? Alam niyo po, napansin ko ang message na ito, applicable sa lahat sa atin. Kasi ako tinatamaan din dito eh. No? Dapat, pag may pinakita na si Lord sa iyong ginagawa at nakita mong ginagawa na ni Lord sa iyo, binaliktad ko lang, manatili ka na doon. Kasi the moment binitawan mo yan, ayaw ni Lord ng hindi tapat. Ay magtataka ka, parang wala na si Lord. Kasi, ayaw nga ni Lord ng hindi tapat. Amen. Ano ka ba? Gusto ni Lord yung mga tapat. Di ba kaya nga ang parable niya, well done, my good and faithful. Yung good, kasi ginawa mo yung pinagagawa niya. It is good. Yung faithful, consistent kang ginagawa mo. Do you get the message of commendation ni Lord? Ganon din ang tingin sa atin lagi ni Lord. Are we consistent? Tayo ba'y naapektuhan kapag may problema ka na? Halimbawa, biglang nagka-problema ka, magtataka pati kayo kung kailan pupunta kayo ng gawain, ang dami problemang dumarating. Sino nakaranas ng ganon? Kasi tinitest ka ni Lord sa faithfulness. Ayoko na, naalala ko ngayon, may sumundo sa akin doon sa, tingnan nyo ito. Example ko lang ito, nagamit ko nga itong illustration agad eh. Sinundo ako ng isang kapatiran leader natin sa Kuhuko ngayon sa station. Tapos, may tumawag sa kanya, naka-speakerphone kasi nag-drive yung ating kapatiran. Sinundo niya ako mula doon sa Kuhuko, Eki. Tapos sabi niya, sis, yung maghatid sa akin 11:30 pa, ay magsisimula kami 10:30. 10:30 yung gawain. 11:30 pa, sabi nitong kapatid, di ako na lang susundo sa iyo. Nakakaya naman sis. Sige, kasi 11:30 pa, gusto mo, sa sunod na linggo lang ako atin. Parang ganun lang kababaw yung, nandun ka na, may nag-offer ng sunduin ka, palibasa yung nakausap mo na sa maghahatid sa asawa niyo siguro. Hindi ko pinapangalanan ito. Ginamit ko lang salamat kapatid dahil nagkaroon ako ng illustration sa ginawa mo. Nakita ko, sakto pa lang message nito, Lord. Marami sa atin, napapatunayan natin hindi tayo tapat. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng hindi tapat? May mabigat na salita niya sa Tagalog. Ano yon? Traidor. Pag sinabing traidor, ito kasi kadate, bigla mong tinalikuran yung commitment mo. Anong tawag dyan? Di ba? Ay, isipin nyo kaya, minsan kailangan natin mabigat na salita. Pagka mayroong pagsubok sa'yo, sabihin mo, wag ka matinag, Marlon, wag ka matinag. Pag natinag ka, tatraidorin mo siya. Mabigat yun! Di ba? Mababo kasi minsan akala, unfaithful ka. Huwag mong Englishin kasi, ang English kasi parang masarap pakinggan eh. Unfaithful ka, wow, parang cute pa rin kahit unfaithful, di ba? Traidor ka kung sa Tagalog. Because pinagpalit mo siya doon sa hilig mo lang. Sa mood mo lang. Nakuha niyo mga kapatid? Ulitin ko sa inyo, araw-araw sa buhay natin, tinitignan ni Lord ang ating katapatan. Yung mga tao nga sa paligid natin, tinitignan din tayo kung tapat tayo. Alam niyo ba grabe, yung katapatan, napakalaking issue ito sa harapan ng Diyos. Kasi mga kapatid, pagka nakita ni Lord na ang puso mo
totoo ka, you are steadfast, immovable sa Kanya, sa commitment mo sa Kanya. Wow! Tandaan nyo mabuti mga kapatid, no? That is, the word resolve meaning determination. Determinado ka talaga. No? Amen? Hindi ito kasi automatic mga kapatid. Hello? Your resolve is to pray. Your resolve is to attend the cell group. Your resolve is to go to church every Sunday. It should be your paninindigan, the word resolve. It should be your determination. Amen. Susumpaan mo ng paninindigan mo. Hello? Yes. Kaya ba natin? Amen. Alam niyo kung bakit kaya natin? Kasi yan ang kalooban ng Lord sa atin. At ang banal na Espiritu nasa atin. Di ba? I can do all things through Christ. Because the presence of Christ through the Holy Spirit is in us. We can be faithful. Sabihin mo sa katabi, we can be faithful. Amen. Huwag niyo sabihin ito ay parang, huwag niyong isipin, imposible naman ang sinasabi mo, pastor. Imposible yan dahil tinanggap mo ng imposible. Pero pag naniwala ka, kaya po lahat ng maging tapat. Di ba? Di ba sa mga mag-asawa na lang? Di ba yung hindi mo ipagpapalit yung asawa mo kahit anong mangyari? Anong tawag niyan? Katapatan. Amen? Yung commitment mo, hindi mo bibitawan. Higit, alam niyo po, si Lord ang asawa natin sa pananampalataya, sa Espiritu. Di ba? Sabi ng Bible. Kaya huwag tayong maging mahina sa larangan ng katapatan. Amen? Kaya tandaan niyo mabuti mga kapatid, ano yon? Be faithful in your walk with God, even when you don't feel it. Amen? Because you are already resolved, determined. Amen? Mananatili ako, I'm immovable, I'm, di ba, steadfast. Eh, di mo feel. Huwag kang padala doon sa feelings. Amen? Sa ministry, even when it's hard. Sino dito nahirapan? Iba nga, wala pang ministry, ang bigat na ng pakiramdam mo. Lalo kung may gawain ka na. Di ba? Di ba? May practice bukod sa pagkikalibawa sa mga music ministers. Alam mo ko, may iba pa kayong araw nagpa-practice, no? Nagbi-meeting, no? Kasi may ministry ka eh. Amen? In your calling, even when it's low. Sometimes po, ang test ni Lord sa atin kung magiging immovable or steadfast tayo. When it seems nothing is happening in spite of being very faithful ka. Hello? Tandaan nyo mabuti, ang real test, no, ay nandoon sa mga times na parang tahimik si Lord. There is always a season of wilderness sa pagsunod sa Lord. And remember people, wilderness in the Bible is a test. To see if you're really faithful. Amen? Hallelujah. Palapakan po natin si Lord. That's the point of what we're talking here. Kaya ulitin muli sa katabi, sabihin mo, maging tapat ka. Amen. Steadfast, immovable. It should be your determination. It should be your resolve. Paninindigan ko na mula sa araw na ito. No, hindi ako a-absent sa cell group. Lalagnatin ako pag di ako nakapag-cell. Amen? Hindi ako, buong linggo ako magdurusa pag di ako nakapag-church. Totoo yan po sa akin pakiramdam. Sino nakaranas niyan? Oh. Hindi yung ang ngiti mo pa sobra. Alam mo, hindi ako nakapunta kahapon sa church. Di ba? No. Again, the Lord is looking at our hearts. Are we really faithful? Amen? Then the third one, mga kapatid, is this. Kaya nga, going for more doesn't mean moving around. It means standing your ground. Be steady. Hello? Yung mga ginagawa na natin na para kay Lord. Minsan kasi, alam niyo po ba, minsan kabaliktaran eh. Minsan tayo, consistent or faithful ka doon sa mga mali. Pero pagdating doon sa katwiran ng Lord, hindi tayo faithful. No? Amen? Yes. Hallelujah. Yan ang katotohanan po na binibigay sa atin na mensaheng ito. Be steadfast, immovable. And the third one,
Sabi dito sa ating talata, so nakita ko po dito, bihira po ako mag 4 points, kaya bibilisan ko na ito. The third one, sabi dito, the response that reaches. Anong ibig sabihin po natin dito? Yung tugon daw natin, ano yun? Sabi kasi dito, sa halip daw, always, sabi natin, always, abounding in the work of the Lord. Ito yung tugon daw natin dapat, always mamunga tayo, magpaka-more tayo. O, yan yung more. Sabihin mo sa katabi, magpaka-more ka. Ayan. Saan? Sa paglilingkod sa Lord. Ito yung ating battle cry. Kaya nga po ako, naisip ako, marami pong katotohanan sa Bible na nananawagan ng going for more. Dito ang pinag-uusapan natin, go for more faithfulness. Kung tapat ka na, higit ka pang maging tapat. Amen? Lalo nang alam mo, ang buhay na ito, hindi naman talaga ito yung katapusan. Amen? Panumandalian lang tayo dito, kaya lubos-lubusin na natin habang nabubuhay pa tayo. Kasi di mo nga alam kung kailan ka mamamatay. At huwag niyong sabihin, mga bata pa kami, matagal pa kami, pastor, mauna ka. Are you sure? Kahapon, may kasama kami sa trabaho, kasama lang namin doon sa aming isang gemba, binalita niya yung kantuksan na batang-bata pa, sumakay daw sa elevator sa isang araw, kilala namin yon kasi maingay na ka-engineer yun, nakantuksan. Sumakay sa elevator, natumba, inatake pala, patay. Oh, ito na naman si pastor na nanakot. Pero bata pa yon. Ang ibig sabihin, habang binibigyan tayo ni Lord ng araw na ipaglilingkod sa Kanya, lubos-lubusin na natin na maging tapat. Kasi at the end of the day, harap tayo sa Lord at sasalubungin tayo ni Lord. Ano ba sabi nila? Good and never mind. Good and never mind. Di ba dapat good and faithful servant? Kasi yung nabuhay ka ng 40 years, faithful, sa maliit hanggang sa malaking bagay, anak. Amen? Amen. Woo! Tandaan niyo mabuti. Ganyan ang damdamin ng ating Panginoon kasi siya yan. Siya ang Diyos na tapat. Ang sabi dito, manatili daw na nag-uumapaw. Abounding means overflowing, exceeding, going beyond. That's the word. Yan yung more. Amen? Hallelujah! At sabi, you know, faithfulness is not passive. No? Ang ibig sabihin, pag tapat ka, mag-uumapaw talaga ang magagawa mo. Oh, di ba? Hindi tapat yung teleponong sundan ako. Di ba? Amen? The word faithfulness, it is not passive, it is active and increase. Pag sinabi kang faithful, no? You are increasing. You know, resurrection produces not lazy believers. Amen? But engaged disciples. Talagang sumasabak ka. May gawain ba dyan? May encounter ba dyan? May mentoring ba dyan? May cell group ba dyan? May dancing ba dyan? May kantahan ba dyan? Oh, nandyan ako. May kainan ba dyan? Lalo na nandyan ako. Ayan, may kainan lagi. May kainan, okay? Minsan kasi, you know, inisip natin, ang dami ko nang nagawa. No. Ang dami ko nang ginagawa. Ha? Sabi mo lang yun. Ang tao nagsasabi, dami nang ginagawa, wala kang ginagawa pa. No. There is always more to do. More souls to reach. More lives to touch. More disciples to raise. Remember, people. Kaya nga, go for more. Lumabas ka na lang ngayon pagkatapos dito. Nasabi sa akin ni EJ, magkasama kami lagi kasi dito. Pastor, naisip nga namin, pagkatapos ng mga youth namin, pupunta kami sa mga AK, mag-witness kami. Yung may magaling maghapon ng mga may kasama lang yung hindi gaano marunong maghapon kasi baka to. Pero sabi niya, natuklasan namin, mas maganda pala yung mga hapon na katulad mo lang, Pastor, yung hapon na parang gibab hapon lang. Kasi masyadong formal na hapon, naasiwa yung mga hapon. Oh, di pwede pala kako yung hura. Uy, dahil ginoon na si Arukara. Hindi naman ganoon. Ibig sabihin, kahit babarok-barok ka, natutuwa ang mga Hapon na makipag-usap kasi eager ka. Di ba? Ako po, pagka ako na-inspire nagugulat ako, ang dami ko nasabi, pero hindi ko pa kabisado ang mga termino sa Bible na Seri sama, Holy Spirit yan. Di ba? So, iba-iba pang, yung grace, dapat alam niyo yun. Yung,
salitang Japanese, no? Kristo sama, kami sama, seisyo. Alam niyo ba yung mga salitang yon? Pero nagagawa akong pagtagpi-tagpiin ang mga nihonggo ko, nakakapag-share ako pag na-inspire ako. Amen? Hallelujah. Tandaan niyo mabuti mga kapatid, we have a lot to do. Ang sabi ng salita ng Diyos, dahil sa katotohanan na may promise of resurrection sa bawat isa, habang nabubuhay pa tayo dito, amen, sa mundong ito, hello! Magpaka-more na tayo! Gusto ko yung salita magpaka-more. Amen? Ibig sabihin, itong panawagan kasi, abounding, the word abounding. Pag-igihan natin. Pero palapakan natin ang Panginoon sa mga youth. Di ba? Nakita ko. No? Tingnan niyo itong mga youth na ito. No? Dumarami kayo ng dumarami. Imagine niyo kung kayo lahat mga tapat. Alam ko tapat na kayo. Pero higitan niyo pa ang katapatan. Ewan ko na lang kung bago mag-encounter din na tayo kasya talaga rito. Diba? Ang iba may mga kaibigan dinadala kasi you are excited, you know. Why? Because Jesus Christ, you have found already the Lord. You know, Jesus is the only hope of this humanity. Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, be excited about Jesus. Amen? That's the way you can abound. Yung bang consistent ka, faithful kang excited. Yung bang, yung feeling mo lagi kang linggo. Ako yung ibig ko sabihin. Hello, kahit may problema ka, excited ka. Yan po ang faithful. Amen? At sigurado po akong mamumunga tayo. No? Kaya nga, a river that is alive keeps flowing. Remember that. No? Di ba? Katulad sa ilog, ang mga buhay na ilog, yung nananatiling rumaragas ang dumadaloy. Yan. Kaya nga po, anong dapat nating tandaan sa katotohanan ito? Go for more service, more commitment, more availability. Hello! Amen. More obedience. Amen. Pag sinabi ng leader mo, halika, punta tayo sa ganito. Halika, kausapin natin si ganito. Halika, tawagan natin yung friend mo. Halika. Hello, are you willing? Amen. Ay, salamat at hindi kayo willing. Kulang yung amen. 3 lang narinig ko sumagot. Amen? Amen? Iyan po. Yung tugon, ang tugon natin sa muli pagkabuhay ng Lord, yung umaabot tayo, the word riches, umaabot ka ng mga kaluluwa, umaabot ka ng mga taong nangangailangan ng hipo ng Panginoon, umaabot ka ng mga disipulo. Amen? Hallelujah. Ganyan po ang damdamin. Alam niyo po si Lord, naalala ko, ito na ma-amaze ko sa truth. Hanggang ngayon si Lord, inaabot niya pa rin ang mga tao. Bakit? Pag kayo nanonood po, ako po kasi madalas may mga politics na pinapanood ko sa YouTube, kasi mga news. Nadadaanan ko yung mga, madalas na itong nakikita ko sa YouTube, yung mga Islam, na kukonvert na Christianity through the direct intervention ni Jesus, parang si Paul. Ang iba sa kalitin, totoo ka ba talaga, Jesus? Kung totoo ka, magpakita ka saan? Pagtulog niyan, napanaginipan siya, kinausap siya, pagising niya, Christian na siya. Marami, hanapin sa YouTube. Mga Islam nakakakilala sa Lord, nagpapakita talaga si Jesus sa kanila, sa panaginip. At napapatunayan nila, pagising nila, maling-mali pala ang paniniwala nila about Islam. Yun nga, may isang recent lang na babaeng napanood ko, namatay talaga siya dahil nag-stop yung heart niya. Nakita niya si Khamenei, yung namatay na leader ng Iran, nagdurusa sa impyerno. Na ang tingin nila doon, muog yun ang kanilang paniniwala sa Islam. Mismo si Khamenei na kumbaga sa teacher master nila, nandoon sa impyerno. That's why he realized that, sabi ni Jesus sa kanya, siya lang ang talaga, yung reality, napatunayan niya na Jesus is real. What the Bible says about Jesus is the only Savior of this world. Amen? Kaya mga kapatid, si Lord nga, gagambaro na mag-abot. Tayo kaya. Bakit? Yung katawan, asan na yung katawan? Di ba tayo ang katawan? Tayo ang kumakatawan sa puso ni Lord na mang-abot, umabot. Hello? Riches, the word riches. Inaabot niya. Amen?
Kaya mga kapatid, huwag tayong tumigil na abutin ang mga taong alam natin kailangan nila ang Panginoon. Amen? Yan po ang commitment. Yan po ang consistency. Yan ang faithfulness. At syempre po, no, tandaan po natin, because He gave His all, we should give our more. Di ba si Lord, binigay niya ang buong buhay niya para lang sa ating kaligtasan. Ipagkakait ba natin, ibigay din natin the best sa atin para sa Kanya? Amen? Hindi naman buhay mga, actually, minsan, pagod lang ang kapalit natin, di ba? Or hiya. Hiya kasi akong kausapin, kasi baka bastusin ako, o baka i-ignore ako. So what? Sabihin mo sa katabi mo, pakapalan na ito ng mukha. Pakapalan na. Amen. Sinabi mismo ni Jesus, tandaan ninyo, if we want to reach out for people, huwag kayong mag-alalang i-reject. Hello? Gusto nyo bang hindi ma-reject? Si Lord nga mismo nire-reject. Naalala nyo sa Bible? Sa sarili niyang bayan, nire-reject siya? Kayo pa kaya? Parang tatampo kayo. Ayoko na talaga mag-witness. Ayoko na talaga mag-abot. Ayoko nang kausapin yung mga kaibigan ko about the Lord. No. Be faithful. Mga kapatid, nagawin mo ang tungkulin mo. Be faithful in reaching out. Always abounding in the work of the Lord. Amen? Ano ba ang ginagawa mo ngayon? Nag-umapa ba ito sa paggawa mo sa mga kalooban ng Panginoon? Keep on thinking about it. Amen? And last but not the least, mga kapatid, the reward that reassures. Bakit po? Lahat ng phrases dito sa ating text maliwanag. Sabi kasi dito, always abounding in the work of the Lord, knowing. Pag sinabing knowing, it signifies full assurance. Hello? Sabihin mo, tiyak na tiyak. Knowing. Di ba? Yan ibig sabihin. Full assurance ang ibig sabihin that your labor, yung lahat daw na ginagawa natin, tandaan nyo, kahit kayo bastusin, kahit kayo rejectin, kahit kayo hindi pansinin, basta sinabi nyo. Tapos na ang usapan. Amen? Pag siguro naging ganyan ang paninindigan natin na makikita mo, at maging consistent tayo, maging tayong faithful sa ganoon, faithful tayo mag-witness, faithful tayo mag-extend, mag-reach out ng mga kaluluwa, faithful tayo sa mga gifts natin na mayroon, faithful ka kung ano ang alam mong doon ka ginagamit ng Lord, lalo kapag magiging mahusay dyan. Ang iyan ang ibig sabihin ng faithfulness eh. Lalong na ma-master mo ang ginagawa mo. That is because you are becoming all the more faithful doon sa gift na yon. Tandaan natin mga kapatid, ang panghuli kasi natin, ang Diyos natin po knows everything. He is also a God of reward. Lagi sa Bible, napansin nyo ba? Pag may sinabi si Lord na pinagagawa, laging may... alam ni Lord ang kimutsi ng tao, ano talaga? Kasi siya creator talaga natin. Di ba? Gusto natin laging, ano bang kapalit niyan? Pag ginawa ko ba yan, ano bang... di ba? Gusto mo lagi yung may reward, mayroong... di ba? Nagambaro ka, ipopromote ka. Di ba? Gusto mo lagi. Well, I tell you, si Lord ganyan. Diba? Pansinin niyo si Lord. Lahat ng pinagagawa niya, may kaukulang gantimpala. In fact, sa Bible nagtuturo, pagbalik ni Lord, ang unang gagawin niya sa mga mananampalataya, pag kinuha na tayo sa rapture, habang nagkakaroon ng tribulation dito sa lupa, yung pag-reign ni Antichrist, tayo naman haharap doon sa reward, sa tinatawag na Bema Judgment. Alam niyo ba yung Bema Judgment sa Bible? Yung, reward, time of rewarding. May 5 crowns sa Bible. No, katapatan sa pag-witness, may reward po 'yun. Yan, minsan talakayin natin yan dito. Sino ba hindi narinig ang teaching na yan sa Bible? Amen? Sino ba? Wala pa. Sigurado hindi kayo sumasagot. Ibig sabihin, hindi nyo pa alam yan. There are 5 crowns in the Bible. I do not know if it is literal, but even it is literal, sabi kasi sa Revelation, at the end of the day, yung mga crowns daw na reward ni Lord sa atin, we're going to use that as a way of our worship. Iaalay din natin pabalik sa Kanya yun when we are all together in heaven worshiping and praising the Lord Jesus Christ for eternity. Amen? Yung bang pupunta ka sa Lord na may bit-bit kang handog, yung reward na binigay sa'yo, dadalhin mo sa paanan ng Panginoon. Amen? Ikakas mo yung crown na binigay sa'yo. Hallelujah! Kaya tantan niyo mga kapatid, your labor is not in vain in the Lord. Sabi ni Paul dito, alam ninyo yan. No, tiyak yan. Pag sinabing not in vain, not empty. Pag sinabing not in vain, not empty, not wasted. Lahat ng ginagawa natin sa Lord may kabuluhan.
Di ba sabi pag sa ibang talata, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon mag-aanig kayo ng kaukulang gantimpala. Sabi din ni Paul yan. There is always a reward for whatever He wants us to do. Di ba si Lord may promise siya? Actually may isang chapter niya, sa mga susunod na niya, ganito ang mangyayari sa inyo. Kayo ay pagpapalain at hahabulin ng pagpapala. Uunahan pa ng pagpapala. Ang mga masunurin, ang mga tapat sa Lord. Tandaan niyo po, uunahan pa kayo ng mga blessing. Kaya it's the more you... Pero tandaan natin, hindi naman ang motive natin. You know, as we obey the Lord, it is already very rewarding. Don't you know that? Wala namang bagay na hindi na ayaw ni Lord na gawin natin. Tandaan nyo, pagka ginawa mo, nasundin ang ayaw ni Lord na gawin mo, rewarding sa buhay mo, di ba? Halimbawa, ayaw ni Lord na ikaw ay malulong sa bisyo. Bakit? Di ba ang gantimpala yun, magiging kang healthy? Look at the commands of the Lord. Ang iniisip kasi natin, nasanay tayo na parang, ayoko, gusto ko ako na lang magbago, walang mag-uutos sa akin, basta ako magbabago. Ang problema mo nga, di ka nagbabago kasi hindi mo alam na dapat may baguhin eh. Kaya kailangan natin ang Word of God para malaman natin na parang salamin na. Sabi dito, bawal ang magsinungaling, huwag kang mangako na hindi mo tutuparin. Nakasulat sa Bible. Pero dati rin, nung di naman natin alam ang truth na yan, ano pa kailan mo sa akin, hindi ko tinutupad yung pangako ko. Bakit? Nasa Bible ka. Ganun ba? Di ba? Mayroon ka ngayon na reason to do. Tandaan niyo mabuti mga kapatid, ang salita ng Diyos po, blessing. Hindi pahirap. Amen? Kasi tayo, parang yung pag-somebodies, di ba? Bawal kasi ang dinuguan, pag walang puto, bawal kasi ito. Ang dami mga bawal, do's and don'ts, di ba? Pero tandaan nyo rito, sabi ko, bawal ang dinuguan, sabi ng iba, bawal daw ang dinuguan. Ako, wala akong makita. Pag lahat daw na pinagpalan na linilinis ng Lord, so hindi na bawal ang dinuguan. Bawal yan kung walang puto. May dala nga ako dyan dinuguan, at puto, galing sa kuho ko. Naku niya mga kapatid. Sa totoo lang mga kapatid, masarap sumunod sa gusto ni Lord. Bakit? Ang gantimpala, kapakanan, kabutihan, tagumpay, kapayapaan. Di ba? Di ba? Nung sabi ni Lord na, huwag kang gumanti. Ano ang gantimpala? Kapayapaan. Kapanatagan. Pero kung galit na galit ka pa rin, gusto mong gumanti kasi hindi, nagrabyado ako nito. Kailangan makabawi ako. Sino nahirapan? Bukod sa pinapasikip mo ang mundo mo, ito na naman yung kaaway ko. Ayoko, di ba? Takas, iwas ka. Sumisikip yung mundo. Pero kung maganda dahil ginagawa mo ang pinagagawa ni Lord, ang sarap ng buhay. Kaya nga mga kapatid, nakita niyo, lahat ng gusto ni Lord is already a reward. Amen? It's for our good. Do you understand that, mga kabataan? Amen? Kasi nasanay kasi kayo sumuway kay mami or kay daddy. Hindi naman siguro lahat. Pero dati siguro ganoon, di ba? Pag ito ang gusto ni mami, ito ang gusto mo. Di ba? Di ba? Kasi we are used to be rebel because of our sins. That's why po, tinitrain tayo ni Lord. No. Nakita nyo nung nagsimula kayong sumunod sa Lord, di ba ang ganda ng relationship ninyo sa mga pamilya ninyo? Di ba? Amen? Kaya nadadala nyo na ngayon mami ninyo. Di ba? Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga po, tanda natin, hindi nasasayang ang ating mga ginagawa sa Lord. Yung inuutos niya na susundin natin, yan po ay may kabuluhan yan. Hindi yan hindi yan in vain. No, na walang saysay, empty. No? Hallelujah. People may not appreciate you, ministry may feel slow. Tanda natin mga kapatid, efforts may seem unnoticed. Di ba? Minsan may ginagawa ka, huwag niyong hintayin na palakpakan kayo, kaya mo lang gagawin. O pansinin kayo, uy, ang cute mo naman, naglawalis ka na. Wow, ang pogi mo, nagliligpit yung mga puhan. Tinanggap mo na yung reward, kapatid. Masanay kayong kumilos sa Lord, nagagawin mo para kay Lord yan, hindi para kay leader yan, hindi para kay... Lalo na ako, huwag kayo na, Diyos si Pastor, magkikilos tayo mabuti dito, baka maparinggan tayo yun sa preaching. Mali. You do it for the Lord. Amen? And yun ang maganda nga, hindi kayo pinapansin, hindi kayo, kasi ang reward nyo, sino bang gusto nyo mag-reward? Yung tao sa paligid nyo, ang Lord na nakakakita sa inyo sa lahat ng panahon. Si Lord na ako, amen? Ibang klase si Lord mag-reward, amen? Kaya ulitin mo, katapatan. Ayan.
Maging tapat ka na kay Lord. Ayan. Ang ayaw ni Lord, wag mo nang gawin. Sabihin mo. Tuloy-tuloy nyo sabihin. Amen? Iyan po ang katapatan. No? At tandaan nating mabuti. No? Hindi man tayo i-appreciate. Sabi ko nga, tandaan natin kung para kay Lord yan, masaya ka. No? Fulfilled ka. Di ba? You know, you have served again. Na, by the way, naalala ko po, madalas ko ito nabanggit dito sa aking cell. Anong tawag natin sa gawain? Di ba ang tawag natin sa ganito, gawain? Sino naniniwala? Anong tawag sa Tagalog ng service? Paano natin sa, pupunta ako sa gawain, anong tawag natin? Pupunta ako sa service. O, Tagalogin mo, pupunta ako sa gawain. Hello? So, anong ibig sabihin? Pupunta ka doon sa may gagawin. Hindi ka pupunta doon na may papansin. Pupunta ako sa may papansin sa akin. Hindi naman ganun. Pupunta ako sa gawain. Kung gusto pumunta sa may papansin sa'yo, mag-artista ka na lang. Kaya lang, hindi kaya ta pwede. Diba? Diba? Pag pumunta ka sa church, may gagawin ka. Ang maraming mga mananampalataya, kaya natitisod, na nagagalit sa kapatiran kasi, ito naman si sis, grabe na nga, di man lang ako pinapansin. So, hindi gawain ang hanap mo, pansin. So, pag pupunta ka rito, lahat tayo may gagawin. Maliit man o malaki, may gagawin tayo. Yun lang, makinig kayo sa pagsasalita ko. Ngayon, may ginagawa kayo. Tapat kayong makinig. O baka ang iba sa inyo nakatingin sa akin, pero ang utak ninyo malayo sa sinasabi ko. Malalaman yan sa refleksyon. Paano kayo umikot ako ngayon sa refleksyon? Amen? Ubigit ako kayo, ano kayo pinag-usapan? Ang pinag-usapan dito, movie yata ni Tarzan eh. Ay, wala pa namang movies na. Diba? No. We need to understand. Mahal na mahal ni Lord ang mga tapat. Huwag niyong kakalimutan yan. Kaya ito yung pagising niyo sa mga, kahit masama ang gising niyo, sabihin niyo, teka, gustong mabago ng timpla ko. Pero tapat. Lord, I'm sorry. I'm sorry. Amen? Kahit masama ang gising mo, ayusin mo ang sarili mo. Kasi, ang pinag-uusapan sa buhay sa pagsunod, katapatan. Amen? Tandaan natin yung mabuti, your faithfulness matters. Tandaan natin mabuti, you may not always see result. Tandaan natin mabuti yan. Ang katapatan, hindi yan nagbabago. At saka dito po, even when you don't see results, God sees your faithfulness. Yun, ginagawa natin lahat ito para kay Lord. Kaya mula ngayon po, alam niyo po, may mga leader kayo, di ba? Sino dito ang may mga lahat, alam ko may mga cell group na lahat dito. Sino ba yung mga cell group na dito, di ba? Amen. Tandaan ninyo, i-ask niyo ang cell leader ninyo. Marami kayong gagawin, sa totoo lang. Amen. Mag-abound tayo. Hello? Di ba? At pag alam niyo kung naka-focus po kasi kayo sa gagawin, hindi kayo magiging mapaghanap. Remember, pupunta kayo sa gawain. No? Hallelujah! Kaya pagdating nyo rito, naghahanap kayo ng gagawin. Diba? Si Sam, kanina pa yung may ginagawa dyan. Diba? Ano pa, picture. Tapos pinapansin ko kung kinukuhanan ako. Pero, diba? So, tandaan natin mabuti, walang nasasayang sa lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon. Yan ang magandang balita. Kaya ang maging tapat ay napakahalaga sa Kanya. No? Kasi ang ibig sabihin, mahalaga sa iyo yung pinagagawa niya. No? The empty tomb is not calling us to comfort, it is calling us to commitment. Remember people, ang resurrection. Kaya ito yung follow-up message ko. Dapat matinag tayo sa katotohanan ng muling pagkabuhay. Tandaan natin, so today, if you have been discouraged, be faithful again. Amen? Kung na-discourage kayo, may mga problema kayo dumating ngayong araw na ito, people, maging tapat ulit tayo. No? Kung naging kayong inconsistent, no, napansin ninyo, nga ako, minsan di ko talaga binibigyan. Di ko talaga kasi tinatakda sa sarili ko. Yung maging resolve ko talaga na uunahin ko, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Di ba sino laging may reward sa huli? Patatako ko sa Lord talaga. Ano, di ba? Seeking, di ba? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom. Gawain yun. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. May reward na naman sa dulo. Hello? Naiyak ako sa
You notice His Word. No? Kaya mga kapatid, it's really amazing to serve God. Serving God is very, very rewarding. Amen? If you have slowed down, abound again. No? Kaya mga kapatid, katulad ng challenge ko po, go for more faithfulness. Let's all stand up. Hallelujah. Oh, thank you so much, oh God. Thank you so much, Lord. Lord, because you are alive, I will remain faithful. In season and out of season, sabi ng Bible. Sin or unseen. Nakikita man o hindi ka nakikita. Lalo't kung mag-isa ka lang. Are you still faithful when you're alone? No. Rewarded or unrecognized. I choose to be faithful. Decision po yan, mga kapatid. Ang challenge na ito sa atin ng Lord sa word niya today, it's a matter of decision. Can you say to the Lord right now as we close our eyes? Pwede mo bang masabi ito ng buong puso sa Kanya ngayon? Lord, I want to be faithful to you. Yes, sabihin mo yan sa Kanya habang nakapikit ka. I want, Lord, to be faithful. It is His desire, people. It is His heart. We have seen many, many times in His Word how He noticed faithful people. How He is pleased with people who are consistent, who are honest, who are true. Ura makanda. As we come now to the Lord, let us open our hearts to Him. Oh, yes, oh God. Kung natagpuan mo kami, Panginoon, many times, na hindi kami consistent, hindi kami faithful. Sa oras na ito, we ask for forgiveness. Hindi na namin ipagpapalit yung kaligtasan natamo namin. Dahil may sigurado na kaming patutunguhan. Ang muling pagkabuhay ay katiyakan ng aming pupuntahan, Panginoon. What a beautiful news. What a good news that we have, Lord. That's why, is it hard for us? Is it too hard for us, Lord, to be faithful to you? In spite of all the promises that you have already for us? Why we find it so difficult, Lord, to become faithful? Forgive us, Lord. Renew our spirit. Change our minds. Help us to commit. To have one resolve. We will remain faithful. Father God in heaven, as you see now your church, your people right now, as we are coming to you through our prayers, yung maliliit naming mga panalangin ngayon, yung mga hinaing, mga hagihigbi ng aming puso ngayon sa iyo. Would you extend your hand, Lord, right now? We know, Lord, it is doable. Hindi mo sasabihin sa amin na maging tapat kung di namin kayang maging tapat. The reason why you told us to be faithful because we can be faithful, Lord. You know. All we have to do, Lord, is a revelation, kapahiyagan, and your word already told us today. Oh, hallelujah. Panginoon, hindi pwedeng makasagabal sa amin lahat ng mga ginagawa namin para kami manatiling tapat sa iyo. Hindi pwedeng makasagabal ang mga pagsubok, ang mga sitwasyon namin sa buhay para sabihin namin, ipagpapalit ka namin, Panginoon. Because hanggang sa uling panahon, we're excited to hear from you, Lord, as we come back to you, Lord, that you will tell us also, welcome, my good and faithful servant. Lord, we're excited to hear that from you. No matter what's happening to us, Lord, we'll go on. We'll keep on moving. We'll keep on serving. We'll keep on abounding, oh God. Because we are excited to hear from you.
Jesus, your commendation. Well done, my son, my daughter, my good and faithful servant. Father God in heaven, thank you for the presence of the Holy Spirit in our lives, Lord. Use us to minister. Use us to extend, Lord God, our hands in this world, to reach out for people, for every gift that you have given us, oh God, to talk, to preach the gospel to them, to heal the sick, to raise, Lord God, those who are broken. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Lord, use every gift, oh God, that you have given us. Because mananagot kami, sabi mo sa iyong salita, Panginoon, sa mga hindi namin naggamit na mga kalungmo sa buhay namin. And thank you, Father God in heaven, because even these people, a lot of them are young people today. They still have a lot of days to come, Lord God, as you will for them. I pray in the name of Jesus that you continue to change your people, these young people, oh God, that they will choose you, that they will never compromise, oh God, that they will never, oh God, exchange for, Lord, anything yung relationship nila sa iyo, Panginoon, that they will, Lord, become more hungry, oh God, about you. Lalo silang magutom, mauhaw sa iyo, Panginoon. Oh, that's my prayer, Lord God, for your people today. And maraming salamat po, Panginoon, dahil ang sino man naghahangad ay pinupuno mo. Sinasatisfy mo, Panginoon, na naglulong lagi sa iyo. And thank you, God, today, because once again, you have spoken, oh God, through the word that we have just studied today. Lord, thank you. We give you back all the glory. Thank you for a changed mind. Alam na namin, binago mo ng aming kaisipan sa mga sandaling ito. Binago mo na po ang aming mga puso. Binigyan mo na kami, Panginoon, ngayon ng determination, Panginoon. Oh, thank you so much, oh God. Thank you, Holy Spirit. You are present in every believers of today. You're going to steer the spirit of your people beginning today, that will go for more faithfulness, more commitment, oh God. Hallelujah. We give you back all the glory, all the praises. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you so much. Thank you so much, Lord. Hallelujah.